Walang ibang Diyos na dapat purihin kundi Ikaw. Lord, I declare 2026 aking dinideklara sa pangalan ni Jesus. Lahat na nagbigay panahon ngayong umaga ito, mas iba yung tagumpay ang kanilang mararanasan 2026. Lord, aking dinideklara ang salita mo, Panginoon, ngayong araw nito. Ito, Panginoon, ang patuloy na mag-i-encourage ng aming paglilingkod at pagsamba sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa umpisa ng year 2026. Marami kang bagay na i-reveal sa aming puso. At Lord, I declare lahat ng aming aawitin, lahat ng lalabas sa aming week na awitin makalangit. Ito, Diyos, ang aming po, Panginoon, magbibigay, O Diyos, ng kasiyahan ng aming buhay espiritual. Ganun din po sa pagtugtog. Salamat po, Ama. Ngayong umagang ito, aking dinideklara iba yung katagumpayan ang aming mararanasan. Salamat po sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. Ito yung aming susundan para ang 2026 ay patuloy kami, Panginoon, na matagumpay. Salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay pumalakpak na palakpak at pagkakang pagkakang Amen. Hallelujah. Happy New Year. Yes, sino ba sa atin ang lagi nakakaranas ng kabutihan ng Diyos? Siguro naman, ma-appreciate na natin yung ginawa ng Diyos mula January 1 hanggang December 31, di ba? So, na-appreciate natin na hanggang ngayon, nandito pa rin, nakikita-kita pa rin tayo para mapatuloy sa paglingkod sa Diyos. Amen. Hallelujah.
Pag-ibig mo ay wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, pupulit at sabay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpapailaman.
Kung nakaranas pa kayo ng mga pagsubok sa buhay, kung wala pa kayo malalapitan, lumapit kayo sa Diyos. Dahil ang Diyos na nanatiling mabuti magpakailanman. Mula noon hanggang ngayon sa ating paglilingkod, hanggang magpakailanman, mananatiling mabuti ang aming buhay na Diyos. Kaya hayaan mo yung presensya ng Diyos, yung Espiritu Santo ng Diyos ay malaman sa bawat isa sa atin. At sa ngayong araw na ito, January 1, 2026, hayaan mo ang Diyos na pumasok sa puso niyo. Hayaan mo ang Diyos na lumusok dyan sa puso niyo, sa isipan niyo. Na napakahalaga, napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Kaya huwag natin kakalimutan na sa panahon ng distraction, ang Diyos ay mananatiling mabuti sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Yes. Tunay nga, Panginoon, salamat. Salamat sa katapatan mo. Salamat, Panginoon, sa buhay na patuloy na pinagkakatiwala sa amin. Salamat sa iyong pagkilos, salamat sa iyong presensya. Salamat sa 2025. Paninakong kami, Panginoon, sa araw na ito ng 2026. Punong-puno kami ng pag-asa. Punong-puno kami ng pagtitiwala. At punong-puno kami, Panginoon, ng kalalakas sa aming mga puso. Naharapin namin ang 2026. Ikaw lang, Panginoon, ang aming tingin. Ikaw lang ang aming sasabihin at pagpupurihan. Salamat po, Panginoon, kung aming patuloy na manidinig sa umagang ipitako po sa ibigunan ng iyong kapangyarihan lamang ng iyong salita. Ang siyang mahalin sa puso at isipan ng iyong mga anak. At patuloy na ikaw mabigyan ng karangalan sa ating pangalan ng Jesus. Amen. Ayan, sige, buksan natin natin mga Biblia sa 2 Corinthians 4 verse 13. 2 Corinthians 4 verse 13. Sabi nga po, bago po pumasok ang 2026, meron po ba mga nagdeklara dito? May nag-pray kagabi. Siguro naman, pagpasok ng 2026, hindi lang kayo nagbantay doon sa putukan.
Sino dito yung mga nagpaputok? Gawa, hindi naputulan ng kamay. Ayan, yung mga ano, alam niyo po, ang 2026 ay panibagong hamon sa buhay natin. Alam natin na 2025, sabi nga matindi ang pinagdaanan ng bawat isa. Kami sa buhay namin, higit sa lahat sa buhay ko, salamat sa buhay, salamat sa Panginoon. Sapagkat nung disperas ng Pasko, nasa ospital kami, ako ang na-confine. Disperas naman ng bagong taon, nanay ko naman nasa ospital. Amen. Pero purihin ng Panginoon, nang sinabi ko, Lord, ayoko mag-stay dito sa ospital at dito magse-celebrate ng gawain para sa'yo, pinalabas kami kahapon. Amen. Kaya nung pag-uwi, kahit na sabihin na nagpuputukan na, ay magpuputukan na, nandun pa rin kami sa kalsada, pero salamat sa Panginoon. Amen. Umabot kami. Maaga-aga pa, may nakapagluto pa sa bahay. Amen. May napagsalo-saluhan pa. Alam niyo, ito yung kahalagahan ng ating mga salita. Hindi po kami pumasok sa ospital, ay naku, mamamatay na yan. Hindi po kami nandun sa ospital, ay naku, hindi na, abuti ka na ng Pasko, abuti ka na ng bagong taon dyan. Alam niyo ba, nung sinabi sa akin ng doktor na, naku, baka hindi ka makauwi ng 24. Naku, baka dyan ka na abuti ng Pasko. Amen. Sabi, baka dyan ka na abuti ng Pasko. Pero ang sabi ko, hindi. Uuwi ako ng Pasko. Ano nangyari? Ayan. So, ang nais ng Panginoon is makita natin kung sino siya sa buhay natin. And how you speak before it ceases sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Yung pananampalataya natin ang dapat nating lakaran itong 2026. Kaya sabi na sa 2 Corinthians 4 verse 13, itong sabi ni Pablo, sinasabi ng kasulatan, nagsalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Sa ganoon ding diwa ng pananampalataya, nagsasalita kami dahil kami sumasampalataya. So, ibig sabihin, ang bawat sinasalita mo, pinapaniwalaan mo. Ang bawat sinasalita mo, yan ang gusto mong lakaran sa buhay mo. Kaya pag nagsalita ka ng negatibo rin ang mangyayari. Yan ba gusto mo? Amen. Ito yung sinabi ni Pablo, dapat ang sinasabi mo is galing sa puso mo. At ito yung sinasampalatayanan mo. Faith that speaks before it ceases. So, ibig sabihin, naniniwala ka, nananampalataya ka, naniniwala ka na may gagawin ng Diyos sa buhay mo. At yung sinasalita mo, yan ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Kaya huwag ka magsasalita ng mga bagay na negatibo na hindi mo naman pala gusto. Sabi nga, kung wala ka magandang sasabihin, kung wala bibig mo, huwag ka na lang magsalita. Kasi, when you speak negative, declaration mo yan sa buhay mo. Amen. Ang ating pag-aaralan, faith is not silent. Hindi mo masasabi may pananampalataya ka, ngunit wala kang gawa. May pananampalataya ka, pero hindi mo sinasalita. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, dapat very bold ka. Sabi nga, sinasabi mo, ginagawa mo, nilalakaran mo ang iyong pananampalataya. Hindi lang ito sinabi natin, pumasok ang 2026, Lord, pagpapalain mo kami. Ang tanong, nilalakaran mo ba yung pananampalataya na sinabi mo? Kailangan lalakaran mo yan. Faith that truly believes will boldly speak God's truth. Yung katotohanan na nagmumula sa Panginoon. Hindi po salita ka ng salita ng pagpapala, pero kulang ka sa gawa. Hindi ka sumusunod sa Panginoon. Nandun ka sa kasalanan, nananatili ka, na nandun sa mga kamalian. Sa palagay mo, pagpapalain ka ng Panginoon. May mga bagay tayong sinasalita, pero wala sa gawa. Faith without work is dead. Even before seeing the outcome, hindi mo pa nakikita resulta, kailangan nananampalataya ka na. At hindi mo pa nakikita resulta, kailangan nilalakaran mo na. Itong 2026, sino nakakalam na mangyayari sa 2026? Sino ba dito? Mga manghula? Wala. Sino dito nakakapag-prophesy? Wala. Amen. Kung alam natin kung anong mangyayari, sabihin natin, Lord, sabihin mo po sa akin kung anong mangyayari sa 2026, sabay. Meron ka ng kakaibang talagang talentong binigyan Panginoon sa iyo. Sabi nga, lahat yan napoprophesy. Lahat yan na pinakikita na sa atin sa pangitain ng Panginoon. Pero kailangan mo pa rin, kailangan mo pa rin tanggapin kung yan ay para sa iyo at kailangan mong i-review kung hindi yan para sa iyo.
Amen. May mga bagay na nakikita natin sa mga hinaharap, pero kapag hindi yan para sa'yo, you have to rebuke it. And kung yan naman ang nais mo, claim it. Faith in the Bible is never silent. Hindi yan tahimik. Sa lahat ng may pananampalataya, lahat gumagawa, lahat kumikilos, lahat naglilingkod. What we truly believe will eventually be spoken. Dapat sinasalita mo kung ano yung pinaniniwalaan mo. Huwag kang papayag na nasa puso mo, pero hindi mo sinasabi. Naniniwala ka na pagpapalain ka ng Panginoon kapag sumunod ka, pero ang sabi mo, di ba na okay na, hindi na ako susunod, pagpapalain ako ng Panginoon. Hindi porke na naniwala ka, hindi mo ginawa, mangyayari yon. Ang kailangan, naniwala ka at ginawa mo. Ang pananampalataya natin, kailangan may pagkilos. Paul teaches us that speaking is not the cause of faith. Pag sinasalita mo yung mga sa bagay na nais mo mangyari, hindi yan pananampalataya. Pag sinasalita mo, it is the evidence of faith. Ito yung pagpapakita na may pananampalataya ka. Yung ang pananampalataya is paniniwala sa mga bagay na hindi mo pa nakikita, pero pinaniniwalaan mo na. Amen. 2026, naniniwala tayo na mas maganda ang 2026 natin ngayon. Diba? Yung buhay natin ngayon kaysa yung buhay natin ng 2025. Maraming pagsubok, maraming sabi natin, negative na nangyari ng 2025. Pero sabi nga, ilibing mo na sa limot yun. Yan ang sabi sa Isaiah 43. Ilibing mo na sa limutan ng nakaraan. Amen. At may gagawin ng Diyos sa hinaharap. Ito yung babantayan natin. Yung gagawin ng Diyos sa hinaharap. So, ang tanong dito, paano ba natin, sabi nga, paano ba tayo magsasalita ng katibayan ng ating pananampalataya? Paano ba natin sasalitain yung pananampalataya natin? Oy, may pananampalataya ako. Huwag mo akong aawayin kasi may pananampalataya ako. Oy, huwag mo akong may pananampalataya ako. Kahit sabi mo may pananampalataya ka, ngunit hindi mo ginagawa. Bali ba ang ating pananampalataya? Pero ang tanong, paano natin sasalitain? Paano tayo magsasalita ng bunga ng pagpapakita ng ating pananampalataya? Una, dapat galing sa puso. Faith is born in the heart. Ang pananampalataya dito. Alam niyo, may nung dati nung Katoliko pa ako. Ang pananampalataya ko nasa puso. Lagi ko sinasabi, may pananampalataya ako, naniniwala ako, may pananampalataya ako. Pero hindi ko ginagawa. Amen. Ang pananampalataya hindi ginagawa, nasa puso lang. So wala pa sa puso. Amen. Nandito na lagi mo lang sinasabi, may pananampalataya ka. Pero hanggang hindi mo ginagawa, wala yan sa puso mo. Faith begins with conviction, not circumstances. Ibig sabihin, ang pananampalataya natin ay rooted sa Word of God. Hindi yan pwede na may pananampalataya ka na wala kang alam na salita ng Diyos. Hindi mo sabihin may pananampalataya ka na hindi mo alam kung ano yung nais ng Diyos sa buhay mo, ano yung plano ng Panginoon sa buhay mo. Hindi mo pwede sabihin na may pananampalataya ka pero hindi ka sumusunod, hindi ka naglilingkod. Ang pananampalataya, nakikita yan. May bunga ang pananampalataya. Amen. Dapat yan makikita yan sa pamamagitan ng iyong pananalita, ng iyong paglakad, ng iyong pagkilos. Hindi lang ito sa iyong nararamdaman, yes, believer ako. Alam ko, ligtas ako. Alam ko, pag dumating ang Panginoon, kukunin niya ako. Kasama ako sa rapture, kasama ako sa pagdating ng Panginoon. Hindi lang feelings ka na. Nararamdaman ko, feeling ko, pag dumating si Lord, kasama ako. Hindi pwedeng feeling na. Kailangan yan, alam mo. Sinabi ng Panginoon, kapag nagtiwala ako sa Kanya, kapag nanampalataya ako sa Kanya, kapag naglingkod ako sa Kanya, kapag binigay ko yung buhay ko sa Kanya, maliligtas ako. Dapat may alam ka na salita ng Diyos. Dapat ang pananampalataya mo, hindi lang base doon sa narinig mo, hindi lang base sa alam mo, kundi base ito sa paniniwala mo na sa Diyos ka. Amen. Ano sabi sa Romans 10 verse 17? Ang sabi dito, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Faith comes from hearing and hearing the Word of God. Ibig sabihin, kapag lagi ka nakikinig ng salita ng Diyos, kapag lagi mong isinasapamoy, isinasatinig ang salita ng Diyos, pero hanggat wala kang kabisado ng salita ng Diyos, hanggat wala kang alam na memory verse,
hanggat hindi mo na nalalaman kung ano ba talaga yung pinakapusod ng Biblia, hanggat hindi mo alam ano ba yung tunay na kaligtasan, saan ba nagmumula, saan bang verse nagmumula ang kaligtasan, at paano ba tayo maliligtas, dapat may alam ka. So kung hindi mo pa alam, siguro pagdating ng Panginoon, kukwestiyonin ka, nasa ng iyong pananampalataya. Di ba katulad ng sinabi niya sa mga disipulo, ang sabi ng mga disipulo, Panginoon, nagpalayas po kami ng mga demonyo, nagpalayas po na nalangit po kami, bakit gano'n? Ang sabi niya, hindi ko kayo kilala. Kasi ano, ang pananampalatayang hindi nakikita ang bunga, patay. Kaya kailangan nakikita sa atin, sa ating mga pananampalataya, ang bunga. Sabi nga, ito'y galing sa puso natin. Dapat ito ay bunga ng pakikinig at pakikinig at pakikinig. Hindi lang isang beses makinig ng salita ng Diyos. Hindi lang ibig sabihin na, nakinig ako ng Sunday, ng Word of God, ligtas na ako. Kahit dumating si Lord ngayon, ligtas ako. Hindi lang isang beses lang ha. Hindi pag, nagsimba ako ng Lunes, nagsimba ako ng isang buwan, 4 na linggo ako nagsimba. Kahit dumating si Lord ngayon, ligtas na ako. Kahit nagsimba ka, kung hindi mo naman nilagay sa puso mo ang salita ng Diyos, baliwala ang pagsisimba. Kaya ang nais natin, ito yung lagi kong pinapaalala sa bawat isa. Ang salita ng Diyos, saan mo dapat ilagay? Sa puso, upang di magkasala laban sa Panginoon kailanman. Ang sabi sa awit, 119:11. Ang sabi doon, ang banal mong kasulatan sa puso ko iingatan upang di magkasala laban sa iyo. Kailanman, para hindi ka magkasala, lagay mo sa puso mo. Faith remains even in pressures. Yan, kailangan may pananampalataya kahit ba sabihin mo na, Lord, pagod na ako, hirap na ako, hindi ko na alam gagawin ko, ang dami kong problema, ang dami kong pagsubok, pero dapat nandun ang pananampalataya. Amen. Dumating ako sa maraming pagsubok, talagang sabi ko, Lord, nagtatanong ako, Lord, bakit ako? Kaya sabi ng Lord, kung hindi ikaw, sino ang gagamitin ko? Amen. Yung pinagdadaanan mo, hindi kakayanin ng iba. Pero dahil sa iyong pananampalataya, makikita nila ang patotoo. Amen. At kahit sa nanay ko kahapon, ang natanong namin is ipa-check up siya kasi nga hinihingan. Sabi ko, bago ko ibiyahe papuntang Bulacan, pina-check up ko. Alam niyo ba kung saan ko siya dinala? Sa Chinese General Hospital. Pagpas pa lang namin sa emergency, 7,000. Lord. Amen. Pagpasok pa lang ng emergency, pero sabi ko, Lord, ikaw ang bahala. Anak mo kami. Amen. So pagpasok namin, 7,000 ka agad siya. Tapos, pagpasok doon, in-ECG siya, nebulizer siya, nilagyan ng oxygen, nilagyan siya ng in-x-ray siya, kinuhaan ng dugo. Lahat ginawa sa kanya. Sabi ko, Lord, magkano kaya ang kada laboratory na to? Amen. So, nung nagpunta ko dun sa billing, 12,000. Sabi ko, parang hindi na kami makakauwi nito. 12,000. Pero salamat sa Panginoon, purihin ng Panginoon. Talagang sinabi nga, Ma'am, punta po kayo sa PhilHealth. Kinuha yung ID ng nanay ko kahit wala siya dalang ID, pero buti na lang sa cellphone ko, may ID niya. Sabi ko, pwede na po ba itong ID niya sa cellphone ko? Okay na po yan. Inokay yung ID niya sa cellphone ko. And yung sa PhilHealth, pinupunta ko sa PhilHealth, nakabawas kami ng 5,000. So, biniyaran lang namin sa hospital is 7,000. Titignan natin, malaki pa rin. Amen. At sabi ko nga, hindi ko kaya sa sarili ko. Pero alam niyo ba, yung mga pamangkin ko, nagpadala sila ng pera para pangbayad doon sa pangkalabasan ko sa hospital. So, ibig sabihin, kapag ka nagtiwala ka sa Panginoon, dapat provide. Kailangan lang hakbangan mo. Hindi ko tinitignan na, Lord, alam ko, malaki ang gastusin dito. Alam ko, pagpasok pa lang namin, mahal na dito. Tinatakot na ako dahil pagpasok pa lang, sabi nung doon sa information, Ma'am, pricey lang po pagka nandun sa emergency. Pero sabi ko, God will provide. Amen. At nung time na yun, talagang sabi ko mag-alas 6 na. Sabi ko, mag-alas 6 na, kailangan na namin lumabas. Kailangan na namin umuwi. Bibiyahin pa kami. Nag-artila lang kami ng sasakyan. Huwag ka lumagpas kami sa oras, panibagong bayad na yun. At talagang limitado lang ang oras namin. Pero nung time na yun, talagang kumilos ang Panginoon sa pamamagitan ng pagtitiwala. Nanampalataya lang, may gagawin ng Panginoon. Kahit sa kabila ng pressure, sabi ko nga, Lord, anong gagawin ko? And nung time na yun, pinagpe-pray ko, nanay ko, nakahiga siyang gamang kasi yung hinga niya talaga malalim. Sabi ko, Lord, ikaw ang kumilos. Amen.
Naniniwala ako pag gagalingin mo siya. Naniniwala ako na ikaw ang gagawa sa buhay mo. Si Pablo, ginawa niya ang sulat na ito while he is in sufferings. Nung nandun siya sa pagsubok, nandun siya sa mga pangyayari talagang tiniis niya ang hirap, tiniis niya yung sakit. Pero nagpatuloy pa rin siya sa pagtitiwala sa Panginoon. So tayo, sabi niya, every time na makakaranas ka ng pagsubok, every time na makakaranas ka ng pressure, just trust the Lord. Huwag mong iiwan yung pananampalataya mo. Minsan ang tao kasi, wait lang Lord, wait lang. Ako lang muna gagawa. Ako muna ang kikilos. Didiskartehan mo lang to. Huwag kang dumiskarte sa sarili mo. Hayaan mo ang Diyos ang kumilos para sa'yo. Nung time na yun, sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Kasi talagang talagang nung time na yun, sino kaya magpo-provide itong pera na itong 7,000 na to? Saan ako lalapit, saan ako kukuha ng pera? Pero alam nyo, nag-message yung pamangkin ko, tita, saan po ako magpapadala, tita? Ano pong Gcash number mo, tita? Ganito. Talagang na-cover up yung pambayad and yung kulang doon sa anak ko. Amen. So, true faith does not disappear in trials. Tandaan mo, hindi dapat nawawala ang pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya, hindi nawawala sa gitna ng pagsubok. Nasa pagsubok ka man, nandun ka man sa gitna ng laot, nandun ka man na nalulunod ka na, ang pananampalataya dapat nandyan, may sasagit sa'yo. Ang Diyos. Dapat mas palalimin ka ng iyong pananampalataya. Dapat mas magtiwala ka sa Panginoon sa panahon na wala kang magagawa. What is settled in the heart cannot be shaken by trials. Pag nasa puso mo na ang salita ng Diyos, hindi ka na kayang libligin ng kahit anong pagsubok. Hindi ka na mapapabagsak ng kahit anong pagsubok. Tandaan mo, pananampalataya ang kailangang ilagay natin sa puso natin. At ang salita niya ang magdadala sa atin sa tunay na pananampalataya. Amen. Pangalawa. Faith is released through the mouth. Amen. Ang pananampalataya natin, makikita yan sa pamagitan ng ating labi. Sa pagdideklara mo. Amen. Hindi pwede sabihin na, minsan minato lang tayo sa mga salita natin. Diba? Minsan, pag nagsalita na negatibo, ano ba yan? Nasaan ang pananampalataya mo? Kaya ako lang ka sa pamagitan ng iyong mga salita. Pag nagsabi ka ng mga bagay na negatibo, uy, ano ba yan? Wala kang pananampalataya. So, ibig sabihin, sa pamamagitan ng ating mga labi, nire-release ito ang ating pananampalataya. Kaya, mag-ingat tayo sa bawat sasabihin natin. Kaya, inumpisahan mo to nitong January 1. Ang bawat lalabas sa labi mo, dapat walang negatibo. May maranasan ka mang negatibo, pray. Lord, I rebuke mga negatibong ito, nire-rebuke ko in Jesus' mighty name. Amen. Kailangan puro tayo positibo. Kailangan positive ang laging nilalabas ng ating mga labi. Words give direction to faith. Tandaan mo, ang bawat salita mo, yan ang magdadala sa iyo sa tunay na pananampalataya. Yan salita mo, magdadala sa iyo, yan ang magbupunga ng mangyayari sa buhay mo. Amen. Tingnan natin yung Mark 11, verse 23. Mark 11, verse 23, anong sabi dito? Tandaan ninyo ito. Kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito ay umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat. At ito nga ay mangyayari. May mga bagay sa buhay natin na akala natin imposible. Pero sa Panginoon, sabi ng Panginoon, meron bang mahirap para sa akin? Ibig sabihin niya, yung lahat ng sinasalita natin, di ba sabi doon sa awit, shout Jesus in the mountain, Jesus in the street. Di ba? Ipagsigawan mo ang Panginoon, ipagsigawan mo yung pananampalataya mo, ilabas mo ang pananampalataya mo. Dahil kapag ka nanahimik ka, at hindi mo ipinahayag ang iyong pananampalataya, sayang. Sayang yung tinanggap mo sa Panginoon. Sabi niya, ibibigay ko na sa iyo eh. Di ba sabi niya, kung nananampalataya ka, ano man ang hingin mo sa aking pangalan, ito'y kanyang ipagkakaloob. Kaya ibig sabihin, kailangan, yung pananampalataya mo, sinasalita mo, Lord, I believe in you. Kaya kasabi ko nga dun sa notes ko eh, Lord, may umpisa pa yun eh. Hindi lang kasya eh. Sabi ko, tama na 2025 ha, hanggang dyan ka na lang. Hanggang dyan ka lang 2025 at 2026, bago-bago na.
declare in Jesus' mighty name. Diba? Na bago-bago na. Wala na yung dati, wala na yung luma. Ang sabi nyo sa Isaiah 43, verse 18 to 19. Diba? Limutin na ang nakaraan. Wala na yung nakalipas. Ano yun natin? Isaiah 43, verse 18 to 19. Diba? Kailangan limutin na natin ang nakaraan eh. Huwag mo nang balik-balikan. Sabi nga dahil may gagawin ng Diyos na bagong bagay. Meron ba dyan? Ayan. Masdan mo ako ay, ayan. Ito ang sabi niya. Ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari